sunod mga kababayan. Sara Duterte. Ito na nga, sabi ko sa inyo. Di ba? Sara Duterte posibleng makakaharap or makakasuhan ng sedisyon. Bakit nga ba? Naku po, mga kababayan. Haharap sa kasong sedisyon ang mangyayari kay Buday. Eto. Naku. Pakinggan natin si UC Claire Castro. Alam naman po natin mga kababayan, sino po ba ang hindi nakakakita sa ginawa ni Sara? Tanungin ko kayo mga kababayan, ang ginawa ba ni Sara ay nakakatulong sa gobyerno o hindi? Paki-comment yes or no. Ang ginawa ba ni Sara ay hindi ba paghihimok para kalabanin ang gobyerno? Paki-comment yes or no. Yun bang pagsabi ni Sara na ipunin nyo lahat ng tubig at ipadala nyo sa Malacanang? Hindi ba paghihimok yun ng pakikipaglaban sa gobyerno? Yeah? Yun bang pagpunta ni Sara sa iba't ibang bansa at i-brainwash niya mga Pilipinong bobo na papaniwalaing masama si Marcos at siya ang mabuti? Hindi ba panghihimok yon? Hindi ba sedisyon yon? Yeah? Yun bang pagsisigaw-sigaw niya dyan sa rally at sabihin niya magkaisa tayong lahat para pababain si Marcos, patalsikin si Marcos? Hindi ba sedisyon yon? Malaking sedisyon po yon. Yeah? Paghihimok po yon para kalabanin ang gobyerno. Sedisyon po ang tawag dyan or ang magiging kaso niyan. Ito po, pakinggan nyo ang reaksyon ng palasyo mula kayo si Claire Castro. Ito po, mga kababayan. Paparinig ko lang sa inyo ito, mga kababayans. Wait lang po Ito. Sara Duterte sa pangihikayat daw nito sa publiko. Pinala ng palasyo si Vice President Sara Duterte sa pangihikayat daw nito sa publiko na maglabas ng hinanakit sa administrasyon. Babala ng Malacanang pwede ang mauwi sa kasong sedisyon. Nasa frontline balitang yan si Maricel Alin. Diyos mio Marimar. Bumuelta ang Malacanang sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na pwede raw ipakita ng taong bayan ang kanilang galit sa gobyerno. Sinabi yan ni VP Sara nang mag-ikot siya sa ilang barangay sa Cebu City kahapon. Giit niya, protektado ng saligang batas ang karapatan ng kahit na sino na ipahayag ang kanilang hinaing sa administrasyon. Pero babala ng palasyo, isang hakbang na lang ito bago ituring na sedisyon. Unang-una nakakalungkot po na mula sa pangalawang pinakamataas na leader ng bansa ay mukha pang nag-i-encourage siya sa mga tao na magalit sa gobyerno. Hirit pa ni Castro, bakit ngayon lang daw nagsasalita ang bise? Samantalang mas malala pa raw ang sitwasyon nung panahon ng kanyang ama na si dating Pangulong Duterte. Pero bakit naman ngayon lang? Mas marami naman din pong nangyari nung panahon ng kanyang ama. So parang ang pag-encourage po ba niya na magalit ang tao, meron po ba itong link doon sa sinasabing destabilization? At pinapatong ko lang palagi na ang taong bayan ay dapat nang kumilos laban sa gobyerno. Hindi na bago ang palitan ng patutsada ng Pangulo at ng mga Duterte. Pero depensa ng palasyo, gusto nang ihayag ng Pangulo ang kanyang saloobin para ipakita na hindi siya mahinang leader. Mahirap po na yung isang party lang ang sumusuntok. Kailangan din po tayong sumangga. Habang tumatapang ang mga pahayag ng Malacanang, siyempre namang nabuhay ulit ang videong ito online. Makikita rito ang tila pagwawala. Pagwawala ni Yossi Claire. So ngayon mga kababayan, meron nga ako nabasang comment ngayon. Pasensya na may balahibo ilong ko May nabasa akong comment ngayon na kahit daw kasuhan ng sedisyon si Sara sa ginawa niyang panghihimok or panghihikayat sa taong bayan na kalabanin ang gobyerno, ay pwede siyang maharap sa kasong sedisyon. Kahit daw kasuhan yan, ibabasura lang din daw ng Supreme Court. Ganito yan mga kababayan. Wala pong kapangyarihan ng Supreme Court kung ang taong bayan na ang magdesisyon na hindi siya ipasok sa anumang posisyon sa gobyerno. Kapag ang taong bayan winalang hiya ng Supreme Court or ng Senado or ng Kongreso, lahat po tayo may kakayahan na tanggalin sila dyan. Una, sa sunod na eleksyong 2028, huwag niyong iboto. Yun lang. Di ba? Sa panahon kasi na eleksyon, maaalala ka ng mga putang inang politisyan na yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, bilang isang vlogger, bilang isang influencer,
bilang isang content creator o bilang isang political vlogger. Ang tanging may tulong ko sa inyo, nandito tayo, kaya isa po sa rason ito na pang-araw-araw tayong nagla-live para mabigyan po kayo ng aral, mabigyan po kayo ng lesson. Yeah? Oo. At maturuan kayo kung ano yung tama. Hindi po tayo nagla-live dito para turuan kayo paano mag-fake news. Hindi po tayo nag-live dito para gawaan tayo ng fake news at kwento ang isang tao. Kung saan, hinihikayat ko po kayo. Kung hindi man po kayang solusyonan ng Supreme Court kung kasuhan man si Sara at ibabasura lang nila, sa sunod po na eleksyon, alam po natin ang gagawin natin. Huwag po nating iboto. Simple lang naman. Diba? Pwede naman tayong hindi bumoto. Wala pong nakukulong sa hindi bumoto. Bakit? Pakialam nila kung ako ayaw kong bumoto. Kasi kung buboto ka lang din naman at yung uupo dyan, magnanakaw. Anong saysay? Ano? Nakaw sila ng nakaw, ikaw nagbabayad ng tax? Oh. Tapos ngayon, kapag hindi ka magbayad ng tax, ikaw naman yung ikukulong. Di ba? Oh. Pag hindi ka nagbayad ng tax, ikaw naman ang makakasuhan. Oh. Pero kapag ang politician magnakaw ng tax, walang nakakasuhan kasi nagkakampihan sila. So, ang tanging solusyon dyan, nasa atin yan. Di ba? Huwag niyong iboto yung mga politician na ganyang klase or mga ganyang klaseng politician. Nasa atin ang posisyon nila. Kumbaga, kung sa teacher yan, sige, magpakapagod ka dyan. Nasa dulo lang ng ballpen ko ang grado mo. Di ba? Kung ang teacher nga, sige, huwag kang mag-aral. Sige, ano ka dyan, pasaway ka. Nasa dulo ng ballpen ko ang grado mo. Ganyan din gawin natin. Huwag niyong iboto. Diba? Huwag iboto. Bakit? Alam mo na na ganyan ang nangyayari, iboboto mo pa? So what the heck? Sabi ng Kano. Huwag nyo na pong iboto. Burahin nyo na sa kasaysayan. Diba? Kaya nga sabi dito, sa pangkukumbinsi niya at sa pag-iikot niya sa iba't ibang bansa at pagmamanipulate niya, pang-bibrinwas niya sa mga putang inang bobong DDS na kalabanin ng administrasyon, pwede po siyang makaharap sa kasong sedisyon. Yeah? Kasi bakit? Pagre-rebuilde po yung ginagawa niya. Saan ka nakakita? Presidente, tatawagin mong bangag. Presidente, padidilibiran mo ng tubig baha. Hindi ba pagre-rebuilde yon? Di ba? Yang mga politician na yan, kaya lumalaki ang ulo, kaya tumitigas sila dyan, kasi nga kakampi nila at nagkakampihan sila. O kasi nga, money talks. Yeah, dahil sa pera na hindi naman sa kanila at ninakaw lang nila sa taong bayan, na ninakaw nila, ibayad nila para hindi sila makasuhan, hindi sila matanggal, so tayo po ang gagalaw. Kung hindi kayang tanggalin, tayo ang magtanggal. Di ba? Diyos mio Marimar, sabi ko nga sa inyo, kailan pa po ba kayo magbago? Kawawa po ang sunod na henerasyon sa atin. Yung mga apo ninyo, yung mga anak ninyo, kawawa. Magbabayad ng inutang na sabi nga ni PBBM, mahiya naman kayo. Hindi sa taong bayan at sa Pilipino, sa pagbulsa ninyo, sa mga pera at sa pondo na para sa tao, binubulsa ninyo, mahiya naman kayo. Di ba? Ngayon ninyo sabihin na weak leader si Marcos. Kung talagang si Marcos walang malasakit sa bayan, hindi magsalita si Marcos na mahiya naman kayo sa mga magnanakaw na politiko dyan. Hindi magsasalita si Marcos ng ganyan. Si Marcos pa ang kauna-unahang presidenteng narinig ko sa kasaysayan ng Pilipinas na nagsalitang mahiya naman kayo sa pagnanakaw ninyo. So ibig sabihin, alam ni Marcos na talamak ang korupsyon. Kasi bakit? Talamak ang korupsyon. Kasi bakit ganyan ang nangyari? Inispoiled kasi ni Digong. Si Digong ang may kasalanan yan. Inispoiled niya. Bakit? Nakakita ba kayo kay Digong na may tinanggal siyang mga politisyan kasi korap? Wala. Ang laging bukang bibig ni Digong, China, China, China. Ang laging bukang bibig niya, droga, droga, droga. Putang ina, wala namang drug lord na mamatay. Puro lang naman addict na hindi dinaan sa due process. Kaya ang rason ngayon, nandun siya nakakulong, putang ina niya. Diba? Kaya dapat lang sa kanya yan. Wala, inispoiled ni Digong. Yung mga kurakot ng mga kawatan noon, inispoiled niya. Wala ka narinig dati, sinong politician na pinatanggal at inimpeach niya?
Kasi nangurakot, wala. Pero, pag sinabing droga, maraming patay, pero walang drug lord. Sinong drug lord na namatay? Si Paruhinog, si Espinosa. Bakit yun lang? Bakit? Usamis lang ba ang may droga? Leyte lang ba ang may droga? Kumusta naman ang Mega Manila? May narinig kayo na isang drug lord sa Manila namatay? Mga DDS, paki-comment. Sinong drug lord sa Manila na namatay? Imposible, walang drug lord sa Manila. Di ba? Yan mga DDS, pag nasagot ninyo na may drug lord sa Manila na namatay at pinapatay ni Digong, putang ina, talino na kayo, magsuri talaga ako sa inyo. Pero kung wala kayong masabi, Caloocan ang pinakamaraming namatay na adik, so imposible walang drug lord dyan. Alin ang mas masikat? Osamis o Caloocan? Cagayan de Oro o Caloocan? Cagayan de Oro, wala ka na balitaang namatay. Davao, wala ka na balitaang namatay. Usamis meron. Leyte meron. Tangina, Maynila, mas malaki po ang Maynila kaysa sa Usamis, pero wala ka ng balitaang namatay na drug lord sa Maynila. Yan kayo mag-isip, kasi kaibigan nila. Diyos mio Marimar. Susunod, mga kababayan, speaking of drug lord, speaking of batay, Bongo, lumalabas na, according sa aking napanood na